Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Babaeng handang bayaran ng isang araw na sahod ng kanyang kaibigan, makakasama lang sa bakasyon, kinaaliwan ng netizens. Video ng dalawang individual na naglalakad sa gitna ng EDSA, umani ng samot-saring reaksyon. MMDA, pinaalalahanan ng publiko patungkol sa jaywalking. Actor-screenwriter sa likod ng viral Jet 2 holiday voiceover, kilalanin. Highway laser lights sa China, pampagising sa mga antuking motorista. Ginang na nagtiris ng pimple sa itinuturing na triangle of death, dinala sa emergency room. Dalawang influencer sa Houston, Texas, sinalpok ng SUV sa gitna ng kanilang food vlog sa isang restaurant. At sa trending showbiz balita, Doja Cat may concert sa Pinas sa darating na Disyembre. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa na DZRH-TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH-TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, sa gitna ng mga planong gala ng mga magkakaibigan, syempre, hindi mawawala mga pilitan para lamang magkakasama ang lahat. Pero tila on to the next level ata ang diskarte ng pag-aya ng babaeng ito na literal handa nitong bayaran ng isang araw na sahod para lamang makasama ang kanyang kaibigan. Ang nakakaliw na tagpong yan, panoorin sa trending report ni James Galange. On to the next level ang diskarte ng babaeng ito sa viral video na tila iba nga naman ang kayang gawin ng isang tropang sabik gumala para lamang matuloy ang trip nilang magbabarkada. Paano ba naman kasi handang bayaran ng babaeng nasa video ang isang araw na sahod ng kanyang kaibigan para naman #walang iwanan sa kanilang circle sa oras ng kanilang minsang bonding time? Ayun nyo kasi sumama eh, no? Pasamahin mo na. Sumama ka na kasi. Magkano ba araw mo? Double pay nga sa Babayaran ko nga. Ayaw mo pa eh. Mga 1 week na. Sa video may kitang naglabas na ng pera ang babae na agad nilang ikinagulat na akala nila noong unay biruan lamang. Ilan yung 1 week? 2K? Double pay na lunes Okay, sige, sama ka sa amin ah. Ako best, Yung ano pang- ako eh. pang- Kahit 1 day lang. 1 day ba? Sabado, may pasok ako Sabado. Ang mas nakakaaliw, maski ang double pay sanang pasok dahil saktong natapat sa holiday, ay willing din itong bayaran para lamang masulit nilang minsang mangyaring long weekend. Samantala, napasana all naman ng mga netizens sa naturang tagpo na sana'y makatagpo din sila ng ganitong klaseng kaibigan. Ang anilay kaya kanilang bayaran. Habang pabirong hirit naman ng netizen na si Nick ay baka pagkatapos ng kanilang gala ay baka wala na pala silang babalikan na trabaho. Samantala, ang naturang video humakot na mahigit 1.9 million views, mahigit 180,000 reacts at 56,000 shares sa TikTok. Para sa DZRH-TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Unbothered, King and Queen. Viral ngayon ang dalawang individual matapos makuhanan ng video habang naglalakad sa gitna ng kalsada. Ang dalawa kasi tila namamasyal sa kahabaan ng EDSA. Ang magkahalong reaksyon ng netizens at say ng MMDA dito sa report ni Rose Babiera. Ni wala man lang pagmamadali o pagkabalisa,
Ganyan kung ilarawan ng mga netizen ang dalawang individual na viral ngayon matapos silang makuhanan habang naglalakad sa kahabaan ng EDSA sa bandang MRT3 Buendia Station. Sa video kasi na kumalat, makikita ang isang lalaki at babae na naglalakad sa gitna ng kalsada habang nakapaligid at kasabay nila ang mga umaandar na sasakyan. Casual ang kasuotan ng dalawa na tila nakatsinelas pa. Ang lalaki may hawak ring paper bag na para bang sila ay namamasyal lamang sa parke. Kaya naman ang mga netizen may mga sarkastikong banat sa comment section. Ang uploader humirit pa na mapapasana all na lang daw talaga sa ganitong mga tagpo. Habang ang isa, ikinomento pa ang lyrics sa isang sikat na OPM song na Tingin na sakto naman sa moment ng dalawa. Na para bang just us against the world ang atake pag segunda ng isa pa. Bagamat maluwag pa ang kalsada at magaan ang trapiko, mapapansin na may ilang sasakyan na napatigil at naglipat ng linya para lamang bigyan ng daan ng dalawa. Kaya hindi naman napigilan ng ilan na tawagin ang atensyon ng kinauukulan. Paninindigan ng isa, ito raw ay maituturing na jaywalking at kailangang maparusahan. Pero pagtataka ng isa sarami umano ng opisyal ng MMDA na nakadeploy sa kahabaan ng EDSA. Bakit umano walang humuli sa dalawa? Pagtitiyak naman ng MMDA chairman na si Romando Artes, kapag nahanap na ang dalawa ay agad nila itong ito-turn over sa pulis dahil wala umanong apprehending power ang ahensya sa jaywalking. Hindi rin maituturing na criminal offense ang jaywalking sa Pilipinas, pero may karampatang parusa para sa mga lalabag dito. Sa ngayon, nagpaalala naman ng MMDA na alamin at gamitin ang mga tamang tawiran at maging maingat para makaiwas sa aksidente at sa abala. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, kaliwat kanan ng mga gumagamit ng sikat na jingle ngayon sa social media na nothing beats a Jet 2 holiday. Kasama ang kantang Hold My Hand ni Jess Glynn, ginagamit ito sa mga nakatatawang video ng mga trip na hindi umaayon sa plano. At dahil madalas nating marinig o di naman kayo magamit pa nga, ang naturang audio sa mga video ay napapatanong din ba kayo kung sinong boses sa likod nito? Kilalanin ang British actor at voice-over artist na si Zoe Lister sa viral report ni Millie Borja. Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Yan ang sikat na audio ngayon na ginagamit sa social media. Tampok ang iba't ibang funny at unfortunate moments ng mga netizen. Pero sino nga ba ang boses sa likod ng Nothing Beats a Jet 2 holiday na ginagamit sa mga TikTok, YouTube at Facebook clips? Kasama ang kantang Hold My Hand ng British singer na si Jess Glynn, lumalabas ang voiceovers sa mga komikal na video kung saan itinatampok ang mga mishap habang ipinapakita ang promo ng Jet 2 na saving £50 per person. Ang nasa likod ng sikat na boses na ito ay ang British actor at voice-over artist na si Zoe Lister na sinabing completely wonderful and joyful ang kanyang karanasan matapos maging viral ang kanyang voice-over. 7 taon nang si Lister ang boses ng advertisement ng Jet 2 Holidays, ngunit kamakailan lamang siya nadiskubre at agad na sumikat sa social media. Sa panayam ng isang local news kay Lister, nasa cafe raw siya noong marinig nito ang sarili niyang voice-over sa phone ng ilang tao. Sa una ay nakakailang, pero inamin nito ang nararamdamang tuwa. Bukod sa kanyang pagiging voice-over artist, kilala rin si Lister bilang aktor sa British soap opera na Hollyoaks, kung saan gumanap ito sa 50 episodes. Mayroon din siyang writing credits sa mga sikat na show gaya ng The Worst Witch, Free Reign at The Lodge. Aminado si Lister na nabigla siya sa laki ng impact dala ng trend at sinabing masaya siyang makapagbigay ito ng tuwa sa maraming tao kahit mismo sa kanyang sarili. Aniya, sa dami ng mabibigat na pangyayari ngayon, magandang makita na nagkakaisa ang mga tao sa isang nakakatuwang meme. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, kung sa Pilipinas may rumble strip sa kalsada bilang panggising at pag-alerto sa mga antuking motorista, pwes, level up naman ang pakulong ito sa Shandong, China. Dahil ang bubulaga sa iyong pagmamaneho, makukulay at nakakaaliw na laser lights. Hinay-hinay sa kalsada at baka nandito na sa aking report ang iyong panggising. Kabi-kabilang aksidente ang naitatala sa kalsada dahil sa mga motoristang hindi sumusunod sa batas trapiko.
At isa na nga rito ang pagmamaneho ng inaantok. Pero siguradong gising ang katawan at diwa mo kapag ang bumungad sa iyong pagmamaneho ay isang party sa kalsada. Literal na light at the end of the tunnel ang vibes ng eksenang yan nakuha sa kahabaan ng Shandong Highway sa China. Ayon sa Chinese media outlets, ang naturang laser lights ay nagsisilbing anti-fatigue system na layong gisingin at bigyang aliw na rin ang mga aantok-antok na motorista. Nakakabit ang mga ito sa mga gantries at nakatutok sa langit upang hindi ito makasilaw at magdulot palalo ng mga aksidente. Bahagi nila ito ng kanilang multi-sensory approach laban sa sleep-related accidents, kasabay ng rumble strips na ginagamit din sa Pilipinas, gayon din ng sound alerts. Noong 2011, umakyat sa 1,755 na aksidente sa kalsada ang naitala sa China dahil sa fatigue driving, na pumatay sa higit 1,000 individual at sumugat sa higit 2,000 biktima. Sa kabila nito, nababahalang ilang netizen na posibleng maging distraction lamang umano ang laser lights at lubhari mapangani para sa mga motorista na may epilepsy at inaatake na seizures. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, laging paalala ng mga eksperto na huwag tayong magtitiris ng mga tigyawat sa ating muka. Ito ay upang maiwasan ng pagdulot ng scarring sa ating muka o hindi naman kaya ay magdulot ng impeksyon, lalo na kung ito ay matatagpuan sa Triangle of Death, tulad na lamang ng isang ina sa Amerika kung saan na-admit ito sa emergency room nang tirisin nito ang kanyang pimple sa ilalim ng kanyang ilong. Ang paalala ng ina at ano nga bang tinatawag na Triangle of Death, alamin sa report ni Dustin Bayo. Nang dahil lang sa tigyawat na lagay pa sa alanganin ang ina na ito mula sa Michigan, USA. Ibinahagi ni Lish Marie sa kanyang TikTok account ang paalala na huwag basta-basta magtitiris ng tigyawat, lalo na sa bahagi na tinatawag na Triangle of Death. Ganito kasi ang ginawa niya sa kanyang pimple sa bandang ilalim ng kanyang ilong na matapos ang 5 oras ay nakaramdam ito ng pamamaga. Nasasakitan din ito kapag sinusubukang umiti at tanging kanang bahagi lamang ng labi ang kanyang naigagalaw. Matapos naman ng 4 na oras ay na-admit ito sa emergency room kung saan agad siya binigyan ng gamot kabilang antibiotics at steroids para sa impeksyon na pumasok sa kanyang bloodstream. Sa ngayon ay nasa maayos ng kalagayan si Lish na siya na rin nagbigay paalala para sa iba na huwag magtitiris sa delikadong bahagi ng ating muka. Samantala ang Triangle of Death ay tumutukoy sa corners ng ating bibig paangat sa bridge ng ating ilong kung saan ang bakterya na makapapasok sa bloodstream nito ay maaaring dumirekta agad sa ating utak. Ayon sa eksperto, ito ay dahil walang valve mechanism sa area na ito at wala rin ang protective filtering ng dugo na bahagi ng ating circulatory system. Gayunpaman nananatili pa rin itong bihirang mangyari, pero paalala ng mga eksperto ay hindi pa rin dapat ito balewalain. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa next trending balita, food vlog turned nightmare. Tila yan ang nangyari sa 2 influencer na ito sa Houston, Texas sa Amerika habang sila ay nagva-vlog sa isang restaurant. Sa kalagitnaan kasi ng kanilang food review content ay nakuhanan ang hindi inaasang pangyari nang bigla silang salpukin ng isang SUV. Ang buong pangyari tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Nabulabog ang masaya sanang food vlog ng 2 influencer na ito sa isang restaurant sa Houston, Texas sa Amerika. Sa gitna kasi ng kanilang pagkain ay ang saktong pagbangga naman ng isang SUV sa kanilang pwesto ng naturang restaurant. Kita sa uploaded video ni Nina Santiago at Patrick Blackwood sa kanilang YouTube channel na Unrated X-Files ang lakas ng pagsalpok ng SUV kung saan nagtalsika ng mga basag na salamin at nahulog pa sa upuan ng isa sa kanila. Cheers, my boy. Boom.
Agad naman na dinala sa ospital ang couple influencer kung saan nagtamo ng mga sugat sa muka at iba pang parte ng katawan na kailangang tahiin. Sa kabutihan palad ay wala namang ibang nadamay sa nangyaring insidente at patuloy naman na nagpapagaling ang dalawa sa ospital. I have glass all over my body. Ayon sa Harris County Sheriff Office, ang akala daw ng babaeng driver ng SUV na nakalagay sa park ang kaniyang sasakyan, ngunit nagtuloy-tuloy ang andar nito nang tanggalin niya ang pagkakatapak sa brake at sumalpok sa glass wall ng restaurant. Samantala muli naman nagbukas ang naturang restaurant na nabangga at patuloy na tinitingnan ng gastos na aabutin para sa repair ng mga nasira. Nakilala sila Nina at Patrick dahil sa kanilang food reviews contents online sa iba't ibang restaurants na kanilang pinupuntahan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, may concert sa Pilipinas ang American singer-rapper na si Doja Cat. Ang iba pang detalye sa world tour ng Paint the Town Red hitmaker sa Disyembre, alamin sa showbiz report na ito. Dadalhin sa Pinas ng American singer-rapper na si Doja Cat ang kanyang MAV World Tour. Sa anunsyo ng Live Nation Philippines, kasado ng first ever concert sa bansa ng Paint the Town Red hitmaker sa December 7 sa Mall of Asia Arena. Bukod sa Pinas na first stop sa Asian leg ng MAV World Tour, kabilang din sa listahan ng Singapore, Seoul, South Korea, Tokyo, Japan, Bangkok, Thailand at Kaohsiung, Taiwan. Ang tour na ito ay bilang bahagi ng kanyang bagong album na V na nakatakdang ilabas sa September 26. Sa ngayon ay wala pang nirelease na detalye pagdating sa C-Planet ticket prices. Bukod sa Paint the Town Red, ilan pa sa mga pinasikat na kanta ni Doja Cat I Need to Know, Say So, at Kiss Me More featuring SZA. Para sa DZRH TV, ito po ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O di naman kaya, itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.